Nais ni Alistair malaman kung si Ike ay tao o hindi, kaya't kahit napapalapit ang mga gwardya, ayaw niyang umalis hanggat hindi niya natatanggap ang sagot. At nang sabihin ni Ike na hindi siya kikilos, hindi ibig sabihin na hindi siya magkakast ng spell. Kaya't bago pa maunawaan ni Alistair ang nangyayari, nagcast ng spell si Ike na nag-freeze sa lahat sa lugar. Kaya't lumapit si Ike sa mga gwardya at pinatalsik sila ng spell ng hangin. Ngunit sa susunod na sandali, isa pang gwardya ang nagkaroon ng pagkakataon na bumaba sa likuran ni Ike at sinubukang hampasin siya ng pamalo. Nagawa ni Ike na iwasan ang atake. At nang ligtas na siya, gumamit siya ng gravity magic upang pigilan ang gwardya sa tulay at sa kalaunan ay hayaan itong mahulog. Ngunit bago pa ito bumagsak, nagcast ng spell si Ike upang mabawasan ang pinsala nito. Hindi maunawaan ni Alistair kung bakit gagawin pa ni Ike ang pagligtas sa buhay ng isang tao, ngunit ang pinsala sa tulay ay mas malala kaysa sa inaasahan ni Ike, kaya't bumagsak ang tulay sa ilalim ni Alistair at siya'y nahulog. Gayunpaman, tulad ng huling lalaki, iniligtas ni Ike si Alistair bago ito bumagsak sa lupa. Mas nalito si Alistair kaysa dati dahil walang kahulugan para sa isang demonyo na iligtas ang kanyang buhay. Ngunit hindi pinansin ito ni Ike at ipinakilala ng maayos ang sarili. Sa pagkakataong ito, sinabi niyang siya ang commander ng ikapitong hukbo ng Panginoon ng Demonyo. At napagtanto ni Alistair na siya ang general na nagpagtanggol sa Ivalias laban sa mga tropa. Ginagamit ni Ike ang kanyang posisyon bilang commander ng demonyo upang patunayan na hindi siya maaaring maging tao dahil hindi kailanman magiging tanga ang hukbo ng demonyo na hayaang maging mataas na opisyal ang isang tao sa kanilang hukbo. Ngayon ay naniniwala na si Alistair na si Ike ay isang demonyo, kaya't inuulit ni Ike ang kanyang tanong at tinanong si Alistair kung siya ang nagpadala ng asasin, ngunit matigas pa rin na tumangging magbigay ng anumang impormasyon si Alistair. Bilang isang proud na kabalyero ng kaharian, mas pipiliin niyang mamatay kaysa magbigay ng anumang impormasyon na maaaring magamit ng kalaban. Napagtanto ni Ike na hindi ibibigay ni Alistair ang mga sagot na hinahanap niya, kaya't lumapit siya kay Alistair at nagsimulang gumamit ng mind reading magic. At habang ginagawa ito, dumating si Lilith upang tingnan si Ike at nagalit nang makita si Ike kung ano ang ginagawa nito sa isang babaeng tao sa harapan niya mismo. Sinubukan ni Lilith na yakapin si Ike sa halip, ngunit nakuha na ni Ike ang lahat ng impormasyong kailangan niya mula sa isip ni Alistair, kaya't sinabi niya na aalis na siya. Habang papalabas sila, tinawag ni Alistair si Ike, at tinanong kung bakit nag-abala pa si Ike na pumasok sa bilangguan kung aalis din lang siya ng payapa. Sinabi ni Ike na wala na siyang dahilan upang manatili, dahil alam na niya na walang kinalaman si Alistair sa pagtatangka ng pagpatay, at habang binabasa ang isip ni Alistair, nakita niya ang ilang mga alaala nito. Kaya't sinabi ni Ike kay Alistair na huwag masyadong mag-alala sa pagkatalo sa laban para sa Ivalias, dahil mahalaga para sa isang commander tulad niya na matuto mula sa kanyang mga pagkakamali at magpatuloy. Pagkatapos nito, sinabi ni Ike kay Lilith na maghanda dahil aalis na sila, ngunit bago yon, iminungkahi ni Lilith na pumunta muna sila sa isang pribadong lugar upang magkaroon ng kaunting kasiyahan. Ngunit agad na tinanggihan ni Ike ang ideya at nagbukas ng portal upang mag-teleport pabalik sa kastilyo. Pagkatapos nilang umalis, naiwan si Alistair na maraming tanong tungkol sa nangyari. Pagbalik sa mansyon, sinalubong si Ike ni Sadie, at sinabi ni Ike na may regalo siya para sa kanya. Curious si Sadie na makita ito, kaya't lumapit siya kay Ike, at ibinuhos ni Ike ang isang bag ng bigas sa kanyang kamay. Hindi pa nakikita ni Sadie ang bigas, kaya't wala siyang ideya kung ano yon, kaya't ipinaliwanag ni Ike na nahanap niya ito sa kabiserang lungsod ng Lazarus, at makakatulong ito upang tumaas ang produktibidad ng Ivalias. Inutusan siyang maghanap ng paraan upang madoble ang kita ng buwis para sa bayan, kaya't habang ang Ivalias ay nagpo-produce ng maraming trigo, kung lilipat sila sa pagtatanim ng bigas, tataas ang produktibidad ng buong bayan. Hindi alam ni Sadie kung ano ang ibig sabihin ng produktibidad. Kaya't ipinaliwanag ni Ike na ibig sabihin nito ay mas marami silang mapoproduce na bigas kaysa trigo. Nangangahulugan din ito na hindi na nila kakailanganin ang maraming magsasaka upang tumulong sa pagtatanim at ang mga tao ay magkakaroon ng oras para sa ibang bagay. Kaya't sa kabuuan, tataas ang produktibidad ng Ivalias at magiging mayaman ito. Tinanong ni Ike si Sadie kung naintindihan niya ang lahat ng sinabi niya, ngunit nagpoproseso pa rin ang utak ni Sadie sa kahulugan ng produktibidad, kaya't ang aralin sa ekonomiya ni Ike ay walang saysay. Pinasimple ni Ike at sinabi na ibig sabihin nito ay maraming pagkain ang makakain ng mga tao at marami siyang makukuhang buwis. Naiintindihan na ngayon ni Sadie ang punto ni Ike, kaya't upang makapagsimula, hiniling ni Ike na subukan ni Sadie na magluto ng pagkain gamit ang bigas. Hindi pa sinubukan ni Sadie na magluto ng bigas,
kaya tinanong niya si Aike kung ano ang dapat gawin dito. Ngunit wala rin siyang ideya dahil hindi pa siya nakakita ng bigas. Nagulat si Sadie na may mga bagay na hindi alam ni Aike, ngunit hindi pa rin niya alam kung ano ang gagawin sa bigas. Ang alam lamang ni Aike ay kailangan itong lutuin mula sa mababa hanggang sa mataas na init, kaya't ipinagkatiwala niya kay Sadie ang pag-alam sa natitirang proseso habang siya ay haharap sa mahalagang gawain sa bayan. Ilang minuto ang nakalipas, tinawag ni Ike si Giron upang tipunin ang lahat ng sundalo sa kanyang hukbo sa patio at nang matapos iyon, nagsimula siyang mag-isip tungkol sa kanyang nalalaman. Ang palaso na ginamit sa pagtatangka ng pagpatay ay mula sa hukbo ni Alistair, ngunit binasa niya ang isip ni Alistair at wala itong alam tungkol sa anumang pagtatangka ng pagpatay, kaya't nangangahulugan lamang ito ng isang bagay, may isang tao na nag-atake sa kanya at sinubukang gawing parang si Alistair ang may kagagawan. At kahit na ayaw niyang maghinala sa kanyang mga sundalo, kailangan niyang harapin ang katotohanang mayroong isang espiya sa kanyang mga sundalo. Gumamit siya ng mind-reading magic upang iskan ang utak ng lahat ng naroon. At sa huli, matapos suriin ang utak ng lahat, natagpuan niya ang isang goblin na nag-aalala at umaasang hindi ito mahuli. Sa sandaling makumpirma ang hinala ni Ike, nag-teleport siya sa harapan ng goblin at inakusahan ito ng pagiging espya. Pagkalipas ng ilang sandali, pumunta si Ike sa kastilyo ni Safira upang humingi ng payo, ngunit nagkataon na nag-teleport siya habang naliligo si Safira. Hindi mukhang alintana ni Safira na makita siya ni Ike na walang damit, ngunit alintana ito ni Ike, kaya't sinabi niyang maghihintay siya sa labas bago siya umalis. Ngunit tinanong ni Safira kung mayroon siyang espya sa kanyang hukbo. Nakuha nito ang atensyon ni Ike dahil hindi pa niya sinabi kahit kanino ang tungkol sa goblin na espya. Kaya tinanong niya kung paano nalaman ni Safira iyon. Sinabi ni Safira na hinulaan lamang niya iyon kaya't sinabi ni Ike na ang traidor sa lahat ay si Jace, ang goblin na may isang mata. Hindi nagulat si Safira sa narinig dahil matagal na siyang naghihinala kay Jace. Kaya tinanong ni Ike kung ano ang dapat niyang gawin ngayon. Tumayo si Safira mula sa kanyang paliguan at sinabi na kailangan nilang pagbayarin si Jace sa kanyang pagtataksil. Samantala, sa Ivalias, si Jace ay ipinaalam ng kanyang mga tauhan na pumunta si Ike upang makita si Safira kamakailan lamang, at hindi niya maintindihan kung paano nakabawi si Ike ng mabilis pagkatapos siyang panain sa likod. Ngunit may masamang balita pa para sa kanya, habang isa pang tauhan ay dumating at sinabi na nawalan sila ng komunikasyon sa kanilang espiya sa hukbo ni Ike. Alam ni Jace na masamang balita iyon, dahil malamang na alam na ni Ike ang kanyang plano, kaya't nagpasya siyang tipunin ang kanyang mga puwersa at atakihin si Ike bago siya makuha. Ngunit sa kanyang takot, may nagpaalam din na si Ike ay nasa kalye na at naghahanap sa kanya. Lumabas si Jace upang makipagkita kay Ike, at nagpakita ng magandang pakikitungo, sinasabing dapat sana'y ipinaalam ni Ike kung bibisita siya ng ganitong biglaan. Sinabi ni Ike na nagkataon lamang siyang nasa lugar, kaya't nais niyang bisitahin si Jace ng mag-isa. Ngunit dumating si Jace kasama ang kanyang buong hukbo, kaya't tinanong ni Ike kung plano ba niyang magsimula ng digmaan o anuman. Sinabi ni Jace kay Ike na ito ang kanyang teritoryo, kaya't wala si Ike sa lugar upang magsimula. Binanggit din ni Jace na nasugatan si Ike kamakailan, kaya talagang nawawala na ang kanyang gilas bilang commander kung nagawa siyang tamaan ng isang palaso ng ganito kadali. Sumang-ayon si Ike at sinabi na siya ay naging pabaya noon, ngunit hindi niya inaasahan na pagtataksilan siya ng isang tao sa kanyang pangkat, kaya't walang paraan upang makita niya ito. Alam ni Ike na si Jace ang traidor, kaya't sinabi ni Jace na si Ike ay naging pabaya sa pagpunta rito ng mag-isa, dahil ang buong hukbo ni Jace ay handang sakmalin siya. Ngayon, natutuwa si Ike na marinig na dinala ni Jace ang kanyang buong hukbo upang atakihin siya, dahil ibig sabihin nito ay maaari niyang pasabugin silang lahat ng sabay-sabay. Tumingin si Jace sa langit at nakita ang ilang higanteng kumeta na bumabagsak sa kanila. Ito ang gawa ni Safira at ang kanyang lubos na mapanirang spell. Gustong-gusto niyang gamitin ito kaya't nakalimutan niyang bigyan ng babala si Ike upang lumayo sa saklaw ng pagsabog, kahit na sigurado siyang magiging ayos si Ike samantala sa lupa. Hindi okay si Ike dahil napilitan siyang magtago sa likod ng gusali upang maiwasang pasabugan. Hiniling ni Ike kay Safira na bawasan ang lakas ng kanyang atake upang maaari nilang muling itayo ang bahagi ng lungsod pagkatapos nito, ngunit malinaw na binaliwala ni Safira ang kanyang kahilingan dahil sobrang lakas nito. Matapos ang unang bugso ng mga pagsabog, nagsimula ang ikalawang bahagi ng plano ni Safira habang inutusan niya ang kanyang mga skeleton soldiers na patayin lahat ng goblin na nagtagumpay mabuhay. Habang pinapanood ni Jace ang kanyang mga tauhan na mamatay, nag-teleport si Ike sa likod niya at iniaalok sa kanya ang dalawang pagpipilian. Maaari siyang sumuko ngayon o sumuko kapag patay na ang lahat.
Matapos makita kung ano ang kaya ni Ike, matapang na iniutos ni Jace ang kanyang mga tauhan na patayin si Ike. Gumamit si Ike ng wind spell upang palayuin ang dalawang sumusugod sa harapan, ngunit habang ginagawa ito, isang goblin ang sinubukang saksakin siya sa likod, ngunit handa si Ike na protektahan ang sarili, at pinatay niya ang natitirang mga goblin gamit ang kanyang mahika. Habang nangyayari ito, si Jace ay tumatakbo na, dahil wala talaga siyang pakialam sa kanyang mga tauhan. Ngunit bago siya makaligtas, naharang siya ng isa sa mga halimaw ni Saphira, kaya't napilitan siyang gumamit ng smoke bomb upang madistract ito at nakatakas sa isang madilim na daanan. Lumabas si Jace sa portal at lumitaw sa kagubatan, kaya't sigurado siyang matagumpay siyang nakatakas kay Ike at Saphira. Ngunit habang papunta siya sa isang lihim na daanan, pinaputukan siya ng fireball ni Ike. Tinanong ni Jace kung paano nahanap ni Ike ang kanyang lokasyon, dahil walang nakakaalam tungkol sa lihim na daanan maliban sa kanya. Kaya't ipinaliwanag ni Ike na sinusubaybayan niya si Jace gamit ang isa sa kanyang mga alaga. Hiniling ni Ike na sumuko si Jace agad, dahil walang paraan upang manalo o makatakas si Jace. Sa halip na sumuko, nagpasya si Jace na atakihin si Ike, ngunit sobrang hina ng kanyang mga atake upang makalusot sa spell ng kalasag ni Ike, kaya't natangay siya pabalik. Tinalian si Jace ng mga magic vines, at isinabit upang hindi siya makatakas, at dito na inamin ni Jace ang kanyang pagkatalo. Nakita niya kung bakit pinahahalagahan ng Panginoon ng demonyo si Ike, at personal niyang iniisip na may malaking talento si Ike, kaya't may mungkahi siya, nais niyang makipag-alyansa kay Ike upang sakupin ang hukbo ng Panginoon ng demonyo at ibalik ito sa dati. Nagreklamo siya na kahit na ang mga demonyo ay likas na nasisiyahan sa pag-aalipin at pagpatay ng mga tao. Subalit ipinagbawa ni Derin ang sinuman sa kanila na patayin ang mga tao. Maraming demonyo ang hindi gusto ang kanyang paraan ng pamamahala, kaya't pinalawak ni Jace ang isang imbitasyon kay Ike upang tulungan siyang patalsikin si Derin, dahil hindi siya karapat-dapat maging Panginoon ng demonyo. Siyempre, tinanggihan ni Ike ang mungkahi, kaya't binali ni Jace ang isa niyang kamay at inihagis ang isang kutsilyo kay Ike, ngunit madali itong iniwasan ni Ike, at naramdaman niyang nainsulto si Jace na akala niya ay magiging epektibo yon. Tinanong ni Ike si Jace kung sino pa ang nagbabalak na patalsikin ang Panginoon ng demonyo, ngunit tumanggi si Jace na magbigay ng impormasyon. Dumating si Saphira, at handa siyang pahirapan si Jace, hanggat kinakailangan upang makuha ang impormasyon, ngunit hiniling ni Ike na hayaan siyang subukang makuha ito ng payapa dahil ayaw niyang saktan ang sinuman ng labis. Nagreklamo si Saphira na masyadong matagal ang paraan ni Ike, kaya't kailangan niyang gumawa ng drastic measures dito. Biglang, naging kulay ube si Jace at sumigaw sa sakit, na nakakagulat dahil hindi pa ginagawa ni Saphira ang anumang bagay, kaya't nangangahulugan lamang ito na nalason si Jace ng iba pang mga demonyo sa kanyang pangkat upang pigilan siyang magsalita ng kanilang mga lihim. Sinubukang gamitin ni Ike ang isang antidote spell, ngunit sobrang lakas ng lason. Kaya't mamamatay na si Jace sa lalong madaling panahon. Bago siya mamatay, tinanong ni Saphira kung nais pa rin niyang protektahan ang pagkakakilanlan ng mga taong nagtaksil sa kanya nang walang pag-aalinlangan. Kaya't pumayag si Jace na sabihin kay Saphira kung sino ang mga leader ng rebelyon upang makapaghiganti si Saphira para sa kanya. At pagkatapos makuha ang impormasyon, pumunta sina Saphira at Ike upang makipagkita kay Derin at ipinaalam sa kanya na may rebelyon na pinamumunuan ng ikatlong commander ng dibisyon na si Basto. Dahil inaakusahan ni Saphira at Ike si Basto ng pagtataksil, subalit nais muna ni Derin marinig ang panig ni Basto. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.